Andito ako ngayon bilang anak ng biktima, representative ng kapwa biktima at lahat ng kaanak na binago ng trahedyang ito. Ngunit higit sa lahat, andito ako ngayon bilang isang ordinaryong Pilipino na may napakasimpleng hiling. Ang makapaglayag ng ligtas ang bawat Pilipino sa kahit saang sulok ng bansa. Noong 1 a.m. ng January 26, lumubog ang MV Tisha Christine 3. Lahat ng survivors ay may iisang obserbasyon. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Andito po ang human driver na sinabihan ni Maestro na okay lang daw kay Kapitan na tagilid. Sabi niyo po sir, ginawa naman ng due diligence ng PCG. Andito po ang witness na sinabihan ko po na lang ang sabi ng PCG officers nyo on duty at that night. Nung kumakatat po sila para tulungan nyo, pinagsarhan nyo pa po ng punto. Pangalawa, ang inyong emergency response noong andun na ang PCG officers na nagre-rescue. Andito po ang kasama nating witness na kasama na nakasakay sa MV2 Bataha na sinasabing wala pong initial basic first aid o kung meron man po mali-mali. In fact, sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Isipin niyo po, madaling araw, walang ilaw, 3 oras mahigit. May namatay pa po nung dumating na yung rescue dahil napagod sa pag-akyat ng barko. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing ni January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Pero sa 11 katawan na lumutang, tila bang kahit ang mga patay ay naispabulaan na ng kanilang kasinungalingan. Noong umaga ng January 28, inanunsyo ng PCG na technical divers are now deployed. Ngunit ang kanilang ng mga barangay ay galing sa paghahanap ng missing sabongeros ng Taal Lake. Hindi po kami mangmang. PCG, meron ba kayong pinagtatakpan? Hindi na po ito bago sa Alison. Tulad po ng sabi ni Senator Tulfo na 32 maritime incidents. Nangyari ang pag-grab ng MV3 na kumulang ng 31 na buhay. Ang investigation reports na galing sa Sir Marina ay sinasabi na ang Alison at substandard ang mga gamit. Ang tanong namin, anong nangyari pagkatapos ng investigasyon? Nasuspindi ba ang Alison? Napatawag ba ito ng akmat kapurusuhan? Wala kami talagang sa binigay na 3 cash assistance ng Alison. Marina, anong ginawa niyo nung panahon na yun? At Marina, anong ginawa niyo nung panahon nito? Maglayag at mag-operate ang korporasyon na ulit-ulit nilalagay sa panganib ang pasahero nila. Kinakalawang ng barko, yun serve namin. Para sa PCG at Marina, hanggang rin sa pwesto na lang ba yung kaya? Ilan pa ang kailangang katawan na lumutang para reserve ang inyong conclusions? Respected agencies, simplihan na lang po namin. Lahat ng rescued, kinumpara namin sa manifest at nagulat po kami sa resulta. Out of 200 rescued, this is from the data of the City Disaster Risk of Basilan and Cebuanga, 175 ay wala sa manifest. In other words, 57% of the rescued is unlisted. So ano na pong natira, ano na pong nangyari doon sa 201 tapos of passengers na wala na po tayong balita? We challenge the agencies here today to contest and prove to us that we are wrong. Please do so. Sabi ng mga crew, nag-i-inspection kayo, nag-inform po beforehand ang Alison na darating kayo. Kaya o hindi to its point ang pag-inspection nyo. No wonder na bibilog kayo ng Alison. Para naman sa mayor ng Zamboanga City, Mayor Olaso, bago itong insidente, madalas mong bibida ang Alison sa iyong page. Akala ko ba wala kang kinalaman sa kanila? Noong incident, ang iyong kapatid, ang spokesperson ng Alison na nagbigay lamang ng 2,000 pesos na danyos para sa mga biktima. Ngayon, sinasabi na po kayo involved sa pagpapatakbo ng Alison. Bakit empleyado ng LGU ang nag-release ng pera na galing daw sa Alison? Bakit nag-release ng 10,000 pesos cash assistance ang Alison ay magdadagdag ng 1,000 at sasabihin galing kay Mayor?
Sinasabihan pa ng mga empleyado, mula po kami victims dahil nakatanggap na kami ng 40,000 pesos cash assistance. Sabi niyo pa, nandito po yung witnesses namin, mukhang adik yung mga dinala ng survivors, ayaw natin na totoo silang biktima. Simula incident ito, bakit dalaw ng Allison kasama ang LG? Higit sa lahat, Allison, direct ako tong sasabihin sa iyo. Kailan mo kami haharapin? Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? May dinadala pa pong trauma ang mga survivors, ngunit naglayag kami ulit upang harapin kayo ngayon sa Senado. Brad kayo. Ang sabi niya sa official statement niya noong January 26, agad-agad kayong rumisponde nung nakatawag kayo ng distress call. Una, walang distress call. Sinungaling kayo. Pangalawa, mahigit 3 oras pa lutang-lutang naghihintay ng rescue. Ganun ba ang immediate response? Allison, kailan nyo ilalabas ang tinatago nyong kakatan? Hindi ka naman maaaring pag-deny dahil nakita ng mga survivors, buhay si Kapitan, ngunit bigla na lamang itong naglaho pagkatapos ng rescue. Kung patay o missing si Kapitan, bakit walang kaanak ang naghahanap dito? Allison, pati ang inyong mga crew ay dinadaya nyo at pinapahirapan. Kasi kayo ng substandard na parts, ultimate forms na binibenta nyo pa sa kanila. Ang trabaho na napakatikan, napagawa niyo pati sa inyong mga intern para lang makatipid kayo sa empleyado. Lahat po ito ay simbong po sa amin ng aming mga anonymous crew at higit sa lahat, may major defect ang barko bago nyo ipapahinahin, nyo pa rin makabiyahe, basta lang kayo kumita. Wala kayong mga puso. Parehong biktima ang crew at mga pasahero dito dahil sa mata nyo, kami ay tawang ng collateral damage lang kung nagbuhog man ang barko. Our esteemed lawmakers, panahon na po tingnan natin ang maritime laws, panahon na tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang nagbebenepisyo dito? Ang mga pasahero o shipping lines na hindi makatao? Naman na po, sobra-sobra na ang nasawi. Ang trauma na hindi na maaalis sa amin, our lives will never be the same. Ang hinaing namin, revoke the license of Allison, file criminal charges to the corporate owners, change the maritime laws for better dahil hindi nagtatapos sa pag-revoke ng license yung gusto namin. Magtatapos ito kung ang bukas sa isang Pilipinas na malaya at ligtas na nakakapagbiyahe ang mamamayan nito. Maraming salamat po. Thank you very much. Saan ba yung may-ari dito ng Allison? Representative ng may-ari? Hindi ka ba tinablan doon sa sinabi ng survivor? Who's the owner? Who's the representative from the owner? What's your name, sir? I'm representing the company. And your name is? Pardon me? And your name is? Attorney Nelson Tan po. I am the VP. Where's the owner? Kasi nagpadala kami ng invitation sa owner. She's my sister po. This is a family corporation. So it's a family corporation. Before you answer the question, mamaya tatanong si Senator Loren. Sa Marina, magandang tanong ng survivor, si ma'am, na ano nangyari doon sa ginawa niyo investigation, yung aksidente ng nangyari sa Lady Mary Joy? Ilan yung patay doon? Based on the record, 33. 33. Apo. So, Okay, so you conducted an investigation? Ano po naging resulta ng investigation? Nasuspindi ba yung Allison? Na-sanction ba? wala pong suspension. Wala. If I may po, of course, there's no excuse. I assume as administrator in December 23, the accident happened in March 2023. Based after this incident, we reviewed the documents. There was a safety investigation and safety recommendation. Unfortunately, the administrative investigation was not conducted. So Why? meaning, the determination of accountability and liability was not Who was the administrator at that time? Attorney Fabia. Fabia. So now I have started the administrative process as well for those assigned to conduct the administrative. Administrator, ma'am, I want cases filed, criminal cases filed against those inspectors, the investigators, the people that investigated yung aksidente sa Lady Mary Joy. Yes, sir. I would assume that they're still working sa Marina, right? Yes po. So I need the names of those people and I need
criminal cases filed against these people. Even kay Fabia, kahit wala na siya, dapat gusto ko makasuhan to. DOTR. Initiate yung pagpa-file ng case against the former administrator. Hindi pwede. Kita mo, halatang nalagyan si Fabia, nasampal ng pera to, siguro tinapalan yung mukha nito ng salapi. Kaya pinalusot. 32 na matay, sunog at meron talagang kapabayaan. And yet, wala man ng parusa na ipinataw sa Allison. Sobrang garapala naman to. Dito makikita talaga itong Marina, hindi lang pala inutil, corrupt pa. Ano pa masasabi natin doon, ma'am, kung hindi corrupt? Kasi kung hindi kayo corrupt, saka hindi kayo inutil, sana na-sanction na itong Allison, nakasuhan na. Wala. Insulto sa mga victims. See? Kung hindi pala pumunta rito yung mga witnesses, hindi ko pa malaman, hindi pa namin malaman, hindi pa malaman ng publiko na wala palang kasong pinail. Kahit man ang admin case against Allison dahil dun sa sa aksidente sa Lady Mary Joy.